na ang gagawin. Magatid ka ulit mamayang gabi. Hindi ka pwedeng tumanggi. Eh, paano kung tumanggi ako? Hindi namin yun magugustuhan. Tara. Dahil marami ka nang nalalaman. Hingi Robux? No problem. Tignan mo yung bubong ng bahay na may building gate. Lumingon ako sa tinuro ni Boss Rodo. Agad ay halos malaglag ang mga mata ko sa nakita ko. Ang itim na aso. Ang asong sumunod sa akin nung pauwi na ako. Mula kina Jenna. Nasa bubong. Swerte isa ang sa mga mabigyan. kapitbahay namin. Red fox. Ngayon, Uy, alam mo na may kung dilta. bakit hindi ka pwedeng umatras namin. Mamaya, alas 9, pumunta ka uli sa likod ng palengke. Kunin mo ang pagkain nila sa akin. At pagkatapos, ihatid mo. Bakit hindi na lang ikaw maghatid mo sa kuha? Maaabala pa kayo eh. Darwin naman, may negosyo ako. May-ari ako ng kataya. At may mga pwesto rin sa palengke. Sila Hernando naman, hindi po pwedeng basta na Tara. Sino mo kaya paunahan na lang. maraming tanong. Sunod ka na lang. Yan ay kung ayaw mong mga animang nanay at kapatid mo. Wow. Ay, tumuhan po kayo. O siya, Sino gusto? huwag ka mag-alala. Mahit ka naman eh. Tutuklayin pa namin yan. Matalino ka. Alam mo na ang dapat mong gawin. Buisit ka. Napakagulo ng isip ko ng hapong yun. Nawala na nga po ako ng ganang ipagpatuloy ang pagkain. Gusto kong sabihin kay Nanay Emily ang problemang napasukan ko. Pero ayun nga, ayoko naman siyang malaman. Ayoko madamay sila ng kapatid ko. Kaya sinarili ko na lang muna. Hindi ko sinabi sa kanya o kay Lisa. Sinabi ko lang na bigyan mo na ako ng sapat na panahon. Gumulong ang mga oras. Sumapit ang gabi. At umatak na ang alas 8. Hintay muna. Oo, mga kalahating oras na rin. Ayos na ulit. Ang laki.